Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin itong ginawang katarantaduhan, ni VP Sara Duterte na ang lakas niyang mang-gaslight, na parang tila baga hindi niya ginawa ang isang bagay na documented at kitang-kita naman ng mamamayang Pilipino. So ngayon, ang lakas ng gaslight ewan ko ba kung may sakit tong amnesia or kailangan na nitong magpa-psychiatrist. Sabi niya, I never said Marcos resign. Talaga ba? Hindi mo talaga sinabi yan? Paano kung meron tayong ipapakitang video sa inyong mga minamahal na sinabi ni VP Sara Duterte na bumaba ka na dyan, Marcos. Ipagre-resign natin si Marcos. 'Di ba? Ano to? Isasampal na naman sa pagmumukha mo? Kasi ganito yung ugali ni VP Sara Sobrang hilig niyang mag-deny. To be honest, mga minamahal, yung doon nga sa yung papatayin kita, speaker, first lady, PBBM, dininay niya yun. Sabi niya taken out of context daw. Na misinterpret daw. Yung kanyang sinasabi, klaro naman na sinabi niya na gusto niyang ipategi si PBBM, si First Lady, at itong si former House Speaker Martin Romualdez. So, ganito ba kasinungaling, literal lantaran, itong ating Vice Presidente? Kasi meron ako papanood na video, Kayo nang humusga. Sabi niya, hindi niya daw pinaparesign si PBBM, pero makikita sa mga video, Wait lang. Paresign na nato na si Marcos, ma'am. Okay. Gets ninyo? Sure ba si VP Sara Duterte na wala siyang sinabing Marcos resign? Actually, that was not the first time also. Sa Dahig, meron din. Hinanap ko lang yung video, pero hindi ko siya nakita. Pero, kinontent ko yan dati na nakatayo pa sa lamesa, sa upuan, si VP Sara Duterte habang hawak ng mga security aid niya na pinagre-resign niya itong si President Bongbong Marcos. And, ito yung pag-uusapan natin mga minamahal. Ito kasi yung pinakatanong ko kapag nahuhuli si VP Sara Duterte, iba kasi yung niya sa mga speech niya kapag nandun siya sa mga rally, tapos speech niya sa mga press briefing. Speech niya sa mga rally, talagang wild. Pag nasa press briefing, para siyang tupang maamo. 'Di ba ang tanong nga ng marami kung talagang hindi mo sinabi yan, bakit maraming mga videos coming from the DDS vlogger, 'di ba, na sa mga rally, sinabi mo na Marcos resign at hindi lang yan isang clip, dalawang clip, tatlong clip, sobrang dami. Mga minamahal. At ilang beses niya na din ginamit yung insultong bangag, insultong adik, 'di ba? Walang kwenta si PBBM. Ilang beses niya nang ginawa 'yan. Tapos baka naman itanggi mo pa 'yan kasi kung babalikan natin yung mga rally ng ilang mga inorganisang grupo ng mga DDS, makikita mo talaga yung pagiging war freak ni VP Sara Duterte sa entablado habang hawak-hawak niya ang mic, 'di ba? Sinasabi niya na hindi kailanman dapat matakot. 'Di ba mga minamahal, sinabi ni VP Sara na hindi natin kailangang matakot, ipaglaban natin ang katotohanan, ipag-resign natin 'yan. Sinabi 'yan ni VP Sara Duterte sa napakadaming crowd at naghiyawan pa nga yung mga crowd 'Di ba? At saka sa pinakita ko din sa inyong isang video, 'di ba? Tuwang-tuwa pa siya kapag naririnig niya Marcos resign. So, walang nagpilit sa kanya in the first place na nabanggitin yung ganyang script. Kusa niyang sinabi yun. Tapos ngayon, 'di ba, naghahanap siya ng backlash. Bigla niya na lang sasabihin na, I never said that. I would never do that. Yung parang ganun. Kaya mga kababayan, mga minamahal, ito yung tinatawag natin na malakas mang gaslight in terms of politics. Itong si VP Sara Duterte na parang gusto niyang baguhin
ang reality, pero wala documented Lahat ng ginawa niya on the record. Nakikita sa social media, bukod pa sa Marcos resign, kilalado din natin itong si VP Sara Duterte sa paggamit ng mga mabibigat na insulto, 'di ba? Bangag daw, adik daw, 'di ba? Itong si President Bongbong Marcos, tapos pag tinanong siya tungkol sa kanyang mga sinasabi, lagi niyang dinidepensa, that was my figured speech. That was taken out of context. Like, bobo ka ba? Di ba mga minamahal? Puro mga palusot ang ginagawa ni VP Sara Duterte. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na you are taken out of context. Kasi, di ba, hindi naman media ang kumontol sa'yo. Ikaw mismo yung nagsalita sa mic sa harap ng napakadaming Pilipino. Ang taong may respeto sa katotohanan, mga minamahal, hindi yan nagbabago ng kanyang statement or sa kahit na kanino niyang kausap. Diba? Kaso ito si Sara Duterte, walang matinong isang salita ba? Diba? Hindi pwedeng kapag nandun ka sa anti-Marcos rally, sisigaw ka, bangag-adik. Kapag nandyan ka sa press conference, ang pinapakita mo, pro-unity. Hindi naman kasi bobo yung mga tao. Kasi sa totoo lang, paulit-ulit na. Yung ganitong pattern ni VP Sara Duterte, kapag convenient, aatake. Diba? Kapag may backlash, magdi-deny. Kapag naiipit, nagtatago sa salitang press statement. Diba? So, hindi to simpleng miscommunication. Sa totoo lang, mga minamahal, ito ay kawalan ng paninindigan. May amnesia, buog-buog ka, sa madaling sabi. At kung ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansang Pilipinas ay hindi marunong sa usapin ng level ng communication, you should resign. Ikaw dapat yung mag-resign. Diba? Hindi ka dapat naglalaro ng ganitong level ng disinformation. Kasi kung gusto mong igalang at panindigan ang salitang binitawan mo sa entablado, hindi mo pwedeng, pag gusto mong mag-change ng statement, i-change mo. Kung gusto mong magpa-hype, magpapa-hype ka. Pero hindi mo man lang iniisip yung consequences. And to be honest, mga minamahal, hindi lang to tungkol sa Marcos Duterte feud It's not about the, sigalot ng Marcos and Duterte. Ito ay tungkol sa credibility. Hindi lang credibility, kundi yung tiwala, 'di ba, ng taong bayan sa isang opisyal ng bansang Pilipinas na nagpapaiba-iba ng kwento. May version 1, may version 2, may version 3. Diba? And kapag sinabi mong Marcos resign sa harap ng libo-libong Pilipino, and lalo pat ikaw ay pinakamataas na opisyal ng bansang Pilipinas, tapos, diba, mga minamahal, tapos sasabihin mo, kinabukasan hindi ko sinabi yan, ano na lang iisipin sa'yo ng mamamayang Pilipino? Diba? Hindi naman kasi nakakalimot ang taong bayan, to be honest. Pero sorry itong si VP Sara Duterte, ganun talaga siya, parang may sakit siya, mga minamahal, ng kalmot kalimot. 'Di ba? Lalo na ngayon, ang daming live stream, ang daming ebidensya, tapos ang dali lang itanggi sa kanya yung mga ganyang klaseng paratang. So, ang mga loyalista ngayon ni Sara Duterte, nalilito. 'Di ba? Ano ba talaga yung sinabi mo? Yung mga DDS ni Sara, ano ba talaga yung sinabi mo? 'Di ba? Nagsisisi ka ba na sinabi mo yun? Na Marcos resign? Or talagang ina-uplift mo lang yung sarili mo? Iba naman kasi yung magsasigaw ka ng Marcos resign for the clout or for the content. Iba naman kasi yun Kasi hindi ka naman vlogger. Isa kang official ng bansang Pilipinas. VP ng bansang Pilipinas. So, ganyan ba yung epekto sa'yo, VP Sara Duterte? Kung ano-ano na lang pumapasok sa isip mo. Kaya, hindi na bago kung wala nang naniniwala dito nga po sa ating vice-presidente. 'Di ba, kasi biruin mo, ginawa niya ng content yung Marcos resign, 'di ba? Kahit wala naman siyang nakikitang ebidensya para ipag-resign itong si PBBM, sinisigaw niya Marcos resign. Kaya hindi na bago kung nawawalan ka ng supporters, 'di ba? Yung mga supporters mo, iniiwan mo nga sa ere. So, paano ka nila papanindigan? 'Di ba? Anyway, just a little reminder, mga minamahal, sa politika, hindi sapat ang magaling ka lang magsalita. Dapat marunong ka din tumayo sa bawat statement na sinasabi mo. Like,
panindigan mo yung mga salitang binibitawan mo. Kung ang Vice Presidente mismo nagsabi ng Marcos resign, pero never daw niyang sinabi yun sa harap ng, diba? Sa harap ng media, it means talaga, walang paninindigan. Itong si VP Sara Duterte. Or maybe, hindi niya naririnig yung kanyang sinasabi. Walang isang salita na ay Jude paninindigan. So, masakit man sa mata ng mga DDS, pero yan yung VP ninyo. Look like parang may something na sa pag-iisip. Kaya, huwag kayong magpapaloko sa mga pa-victim statement ni VP Sara Duterte kasi anytime soon, pwedeng magbago yan. May tuktok ba naman yung utak? Diba? So, anyway, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Diba, mga minamahal? Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat po at ingat, mga kababayan. Yeah!